Magandang araw sa inyong lahat except kay Tore. Eto na nga, pag-usapan na natin si Tore. Ay, grabe tuwang-tuwa ho si Tore, talaga nga naman. Yung kanyang pong reward ay naibigay na sa kanya finally. Alam naman po natin yung reward na yan, yung kanyang ginawang panggigipit sa mga Duterte at kay Pastor Kibuloy ay nagtagumpay at nagbunga, ika nga. Ano yung bunga na yun? Yung siya ay bagong PNP chief. Gago! Grabe ka naman. Bakit naman PNP chief? Kasi naging chief na nung siya nang naging PNP, head ng PNP. Chief as in chief. Chipipay. Bakit kanyo? Mantakin mo tradisyon na ho yan sa, merong honor code, unwritten honor code sa PNP na ang namumuno ho dyan ay isang PM mayor. Yan ho ay tradisyon na mula pa nung kopong-kopong po yan. Walang bumali niyan except si Marcos. Gago! Hindi naman po natin sinasabing chipipay po ang PNPA Nagkataon lang talagang itong si Tore ay napaka-chipipay na pulis. Oo! Unya, patutunayan ko sa inyo kung bakit napaka-chipipay nitong tao na to. Kaya bagay na bagay sa kanya yung PNP chief. O kaya, chief of police. Bakit chief of police? 'Di ba sa Tagalog ng chief of police chief na police? Papakita natin dito mga kababayan para maintindahan nyo lang kasi baka sabihin nyo naman napaka-bias mo naman Banat Bay. Hindi. Hindi lang naman po ako nagsabi niyan. Maging nga pong si Estrada ay sabi niyan ngayon lang tayo nagkaroon na PNP chief na bastos. Hindi, alam nyo mga kababayan, dapat po kasi professional. Professional dapat ang isang opisyal ng PNP. Hindi yung kung magsalita parang sanggano na nilagyan mo ng uniforme na hindi naman bagay yung uniforme. Yan totoo Alam mo, sabi nga nila, ito merong kwento-kwento, merong nga kasabihan mga kababayan, na kahit ang baboy ay damitan mo, baboy pa rin yan. Di ba? Halimbawa, yung iba pinipilit nilang ginagawang pet yung baboy. Kasi yung iba, aso, pusa, yung iba ginagawang pet yung baboy. Kahit anong pagdadamit mo dyan, baboy pa rin yan. Hindi magbabago yan. Ano ibig ko lamang pong sabihin mga kababayan? Hindi ko sinasabing baboy si Tore Malayo ho sa itsura niya ang baboy. Kasi ang baboy maputi, mataba. Hindi po siya kabaligtaran lahat Pwede pa sigurong Easy, Banat Bay. Baka mamaya, alam mo na, iba yan. Iba gumalaw yan si PNP chief. Ay, grabe. Anyway, may mga nagagalit, Ito, mga kababayan, may mga nagagalit kay Banat Bay, Alam nyo kung bakit? Sobra daw yung tawa ng tawa. Pati ito, pinakikialaman, Nakikinood na nga lang, pinapakialaman pati na itong lap track ko. Diba? Pinakikinggan po natin yung mga ganyan. Susubukan po natin kasi yung daliri ko minsan napapadalas ang pindot diba? Totoo naman Anyway, ito na. Pag-usapan natin itong si Nicolas Torre. Ito Pakinggi itong balitan to. Paramihan ng maarestong drug suspect. Yan po ang Grabe, paramihan. Ako po,
Yan kaya ay mangyayari? Yan kaya ay ano kaya mangyayari diyan? Kasi tandaan niyo, 'di ba? Yan yung kinontra nila noon yung quota-quota system, 'di ba? Pero si Tory ngayon sinasabi niya paramihan. Oh. Mas matindi 'to, mas malala. Kasi yung quota system, 'di ba? May quota, bibigyan ng quota. Although hindi ho lahat nagsasabing meron noon, okay? Pero meron lang ilan nagsabi, pero yung iba, wala naman nagsasabing may quota system. Siguro sila lang ang binigyan ng quota. Ibig sabihin ng quota system yung para bagang may quota ka, kailangan makaabot ka ng ganitong klaseng numero ng mahuhuli. Ito yung quota system daw nun sa war on drugs. Although isa lang ang narinig ko nagsabi niyan, pero meron na iba, dinideny naman yan. Okay? Pero maraming nagagalit dyan. Sabi, gagalit kami dyan kasi quota ko sa delicate siya, bla bla bla. Tapos dito, titingnan natin kung magre-react sila kasi dito, pinalitan lang yung pangalan, hindi nga quota system pero paramihan. Mas malala ito kasi yung quota system, ang kalaban mo lang, yung sarili mo, yung quota mo, di ba? Yun lang yun. Dito, ang kalaban mo, pati yung kapwa mo. Kapwa pulis mo. Paramihan kayo di ba? Kung sino marami. Marami ako. Kayo, konti. Bahala kayo. Unahan ko kayo, patayin. Hindi naman patayin. Unahan ko kayo, hulihin ang mga kapulisan. Mga kapulisan tuloy. Kasi meron din mga drug addict at saka pusher na pulis Kaya tuloy kapulisan. Unang direktiba sa pulisya ng bagong PNP chief na si General Nicolas Torre III sa kampanya Pero mamaya pag-usapan natin yung bibig nito, yung kabastusan nito. kontra droga ng Administrasyong Marcos. Nang matanong sa isyu ng paglabag sa karapatang pantao, ang sagot ni Torre, iba ang kanyang gagawin. Nakatutok si June Veneracion. Sa pagpasa ng liderato mula kay General Romel Francisco Marbil, papunta kay General Nicolas Torre III, nabuo ang bagong kabanata sa kasaysayan ng PNP. Ano ang yun? pag-upo ni Torre, ang kauna-unahang pagkakataon na isang graduate ng Philippine National Police Academy ang mamumuno sa 231,000 ng mga pulis. Hindi tulad dati na puro mga taga-Philippine Military Academy. Hamon ko sa iyo, panatilihin mong malinis at Eto, baka sabihin naman nung iba, ay bakit? Hindi naman yan. Tama lang yan. Kasi pulis yan Bakit kinukuha sa PMA? Alam nyo mga kababayan, sa PMA po kasi, matindi ang training. Hindi ko minamaliit yung PNPA. Pero kakaiba ho kasi ang training sa talagang the best of the best. Kaya nga pag graduate ka ng PMA, it's either you will go sa military, may ranggo ka na kaagad, or sa kapulisan, may ranggo ka na kaagad. Bakit to ganun? Hindi ko ito invento, Bakit may ganong klaseng may ranggo ka na kaagad pagka graduate ka ng PMA? Kasi nga po, ginagalang ng institusyon ng bansang ito na paggaling doon, matindi ang disiplina. Paggaling doon, matindi ang training. Malalim. Alam mo yun, hindi naman sabi na maliit. Kasi may mga ganon din naman po di ba? I mean, halimbawa sa ibang aspekto. Pwede ka namang philosophy graduate, di ba po? Pwede ka namang pwede mo naman ding sabihin na ikaw ay magaling pagdating sa mga pagtuturo, di ba? Tama, mali. Pero mga kababayan, ito po ang bakit yung iba kailangan lawyer, di ba? Kasi nga po, may mas malalim pang pag-aaral na ginawa yung isang abogado compare sa isang alam mo yun, PILO graduate, administration na mga kurso, kasi gano'n may public, basta yung parang dapat papasok ako dun Di ko ba alam bakit ayoko Yung public ad, mga ganyan-ganyan, di ba? Although you are qualified, I'm not saying you are not qualified kung graduate ka dun, pero meron lang talagang katungkulan na kailangan talaga lawyer. Kasi nga, may ganong klaseng standard na sinusunod. Di ba? Ngayon, etong kay Torre, sa PNP, yung Chief of Police, dapat, yun talaga, PMAer. Kasi nga, napakalalim. Kaya nga, alayo pasintabi na ho, ha? Malayo ho, yung isang ugali
nakatulad ni Torre na isang PNPA graduate at saka isang PMAyer. Malalim ho pagka PMAyer ang ito'y graduate na PMA. Kaya tingnan mo, very professional ang kanilang approach. Etong si Torre, actually nagsimula yan kay Marbil. Although si Marbil is sa PMAyer, nagsimula yung pagiging hindi professional nung si Marbil. Mas dinagdagan mo pa si Torre pa ginawa mong PNP chief. Diba? So, yun po ang ipinapaliwanag lamang po natin dito. Parangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas. Kasama sa mga pangunahing tututukan ni Torre ang kampanya kontra droga. Ang direktiba ni Torre sa mga pulis, paramihan ng maaresto. Kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige. Paramihan. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. Paramihan daw ng arrest. Malaki daw ang pinagkaiba noon dun sa kota na mapapatay na mga adik. Sa totoo lang, kung arrest at arrest lang din, sinasabi niya kasi dito, buhay pa. So kayong mga kapulisan, papayag ba kayo nun? Binunot. Kasi alam mo, ewan ko kung hindi alam ito ni Torre. Pero sa tingin ko kasi alam niya kasi gumaganon-ganon siya. Gumaganon-ganon siya. Di ba? Gumaganyan-ganyan siya. Pag inaresto mo ang adik po, lalo na pag nagse-session na yan, para pong praning yan. Para pong nakakakita ng demonyo yan kahit walang demonyo sa paligid. Kaya nga adik praning di ba? Kaya nga yung isang definition ng adik is praning na praning Kasi nakakarinig ng boses yan, nakakakita ng kung ano-ano. Kaya pag aarestuhin mo ang adik, pag yan may baril, talagang puputok yan. Puputok yan. Sabi ni Torre, sa mga pulis, paramihan ng aresto. So wag niyong barilin, ha? Yung ba sinasabi mo, Torre? Pag bumunot ng baril yung adik o yung pusher, wag barilin, hulihin lang. Hindi kaya maubusan tayo ng mga pulis. Yung reward system. Matatandaan nung investigasyon ng House Squad Committee tungkol sa gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ibinunyag ng ilang opisyal ng pulisya na may kailangan silang maabot na quota ng mga aarestuhing drug suspect. Kaya tanong kay Torre, baka mauwi na naman sa paglabag sa karapatang pantao kapag nagparamihan ng aresto. Grabe yung yung packaging ng media, no. Baka mauwi na naman. Hindi, di ba? Kitang-kita nyo kaagad yung packaging ng media na parang ang sama-sama nang nangyari nun. Di ba? Alam mo, ito yung hindi nila matanggap talaga na ang mga Duterte o si Pangulong Duterte ay talagang ginawa niya ang lahat para matigil ang droga sa Pilipinas. At yan po ang nagresulta ay bloody. Bakit? Kasi nga po, talagang seryosong pagtutugis sa mga pusher, sa mga addict. Di ba? Ladies and gentlemen, sabi ko nga sa inyo, walang pusher, walang addict na hindi papalag pag hinuli. Addict na nga Papalag talaga yan. Kaya nga nakakatakot itong direktiba ni Torre sa PNP. Hulihin nyo. Kailangan buhay. Delicate yan. Hindi, paano kung lumaban? Siyempre, ang bilin sa'yo. Kailangan buhay, paramihan ng buhay. Ikaw, pulis, hindi, ilagay mo yung sarili mo sa isang pulis. Huhuli ka, tas biglang bumunot. Kaya lang sabi sa'yo ng boss mo, kailangan buhay. Baka pagbunot niyan, tapatan mo ng baril yan, sabihin mo, taas mo kamay mo, naputokan ka na. Hindi pa tapos yung sentence mo, binaril ka na. Taas mo kamay mo. Di ba? Delicate yan. Delicate yung binibitawan ni Torre, ha? Ang sabi ni Torre, ibahin raw ang kanyang gagawin. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Sabi ni Pia. So yun, kailangan daw buhay. Gago! Hindi, meron po ba tayo, kasi alam ko maraming nanonood sa ating kapulisan dito. Meron po ba tayong kapulisan dito na naengganyo kayo? Naengganyo kayo na sinabihan kayong paramihan.
At dapat buhay yan, ha? Huwag niyong papatayin. Kayo ba naengganyo kayong manghuli pa ng marami pang adik? O kaya mga pusher? O kaya mga sindikato sa droga? Kaharapin nyo ba kung yan ang utos sa inyo? Paramihan ng mahuling buhay, ha? Buhay. Hindi patay, buhay. Apakahirap na utos yan. Kasi sandali. Paano ka? Paano kung bumunot yun? Ang sabi ng PNP chief natin, ha? Kailangan buhay. Parang ang hirap ata. Mas mabuti na siguro wag na tayong humuli. Baka delicate yan eh. Di ba? Maganda siguro, sabihin niya, pag yan lumaban, dun nyo, in-neutralize. Di ba? Pero kung kaya naman ninyong buhay, di mas maganda buhay. Kasi alam mo, kaya nga nakakairita yung mga media. Para bagang ang dating sa kanila, sinasadya ni Duterte na patayin. Hindi naman nung sinasadya ni Duterte patayin. Nagkakataon lang talagang lalaban. At ang yung sinasabi, kung meron man that is still debatable. Kung meron man na quota system, hindi naman ibig sabihin quota ng maraming napatay. Yung quota system na yun, malamang nahuli. Nagkakataon lang, lumalaban nga, kaya maraming namapatay. Kasi kung siseryosohin mo talaga ang panghuhuli sa mga adik, pusher, talaga hong lalaban at lalaban yan. Subukan ninyong pumasok sa mga drug den. Subukan ninyong pumasok sa mga iski-iskinita para hulihin itong mga adik na to. Sa tingin nyo, pahuhuli ng buhay ang mga yan? Hindi pahuhuli ng buhay yan. Lalaban at lalaban po yan. Siyempre mga kababayan, alam nila kung saan sila pupulutin pag sila nahuli. Alam nilang, kasi tandaan ninyo, non-bailable yan. And they know what kind of jail they will go. Non-bailable yan, madali ka makonvict dyan. So lalaban ka at lalaban ka kung may pagkakataong kang lumaban. Kaya this is a dangerous na utos. Kailangan buhay pero paramihan kayo. Ano to, may contest? Sana lang, sinabi ni Torre na basta paramihan kayo, pag lumaban, depensa nyo sarili nyo. Pero pag hindi lumaban, mas maganda buhay. Ganun sana eh. Kaya lang hindi. The requirements dapat buhay. Delicates talaga yan. PNP Chief Nicolas Torre III, meron naman mga opisina gaya ng Internal Affairs Service ng PNP na pwedeng lapitan ng mga naaresto kung sa tingin nila ay nalabag ang kanilang mga karapatan. Talaga? Talaga lang? Meron daw na mga internal affairs kung sa tingin nila nalabag ang kanilang karapatan. Halimbawa, yung karapatan ko nalabag dahil sa hinuli ka ng walang warrant, may internal affairs. Sino ho ba yun? Di ba under din ni Torre yun? Under din ng pulis yun? Sa tingin nyo ho ba kakampihan ng internal affairs? Sorry hindi ko minamaliit ang internal affairs. Pero sigurado tayo, lalong-lalo na if that is political, sure tayo hindi kakampihan yan. Lagot sila kay Torre. Di ba doon na nga lang sa paghuli kay Pangulong Duterte? Ang daming nilabag nun. Sa tingin nyo ba kung sakasakaling humingi ng tulong ang ating dating Pangulong Duterte sa internal affairs, aasikasuhin ng internal affairs yun? At sila po ay ikukonvict nila si Torre? That's bullshit. Totoo, di ba? Would you convict your boss? Paano kung si Torre mismo yung lumabag? Which is, hindi ko sinasabing nangyari, pero may nangyaring questionable. Di ba? Merong questionabling pangyayari na sinasabi ng ilang abogado na ito'y may paglabag sa due process. So, yun na nga ang tanong dun eh. Internal affairs, are you ready to convict your boss? That's impossible. More than impossible. Hindi totoo, di ba mga kababayan? Napakalabo ho nun. Para sabihin natin dun sa mga,
ano na yan? Dating Pangulo na yan. Oh. Paano pa kaya kung ikaw isang ordinaryong tao, walang kakayanang i-publicize yung nangyari sa yung pagmamalupit ng PNP? Di ba? So ano solusyon? Kailangan talaga trusted natin yung PNP chief. Never na mulitika. Pero sad to say, record. May record. May record si Torre na namumulitika. Kaya nga siya, di ba, na persona non grata sa isang lugar. Kasi nga, namulitika siya. Nung may nagsiga-siga sa Quezon City, doon pa lang, kinampihan niya na yung kabaro niya. Pinag-press-con pa. Galit na galit pa, oh. Ano nangyari? Sa kahihiyan ni Torre, nag-resign siya. O, etong sa KOJC. Oh, isang malaking kalapastangan sa batas niyan. Bakit to? Remember, yung warrant, iba ang pangalan, hindi si Pastor Kibuloy, pero ang hinalughog ay ang KOJC. Doon pa lang, sobrang politika na nun. Etong kay Pangulong Duterte, isa pa yan. Ang linaw-linaw ho, doon sa Rome Statute, na kailangan dalhin sa local court. Dinala ba ni Torre? Hindi. So, kung record of record lang na namumuliti ka, ladies and gentlemen, ang perfect na halimbawa niyan si Torre. Kaya nga, pinagtatawanan po yan ng marami. Hindi lamang po ng mga Duterte supporter, kahit po ng ilang mga non-political. Hindi ko na lang mapangalanan, pero marami hong mga opisyal na nasagasaan talaga at naiinis. Bakit? Alam nila kasing hindi profesional etong si Torre. Alam nilang namulitika si Torre at alam nilang kaya naman na ilagay sa posisyon niyan dahil sumipsip lang. Ang daming kapulisan. As a matter of fact, may iba nagme-message pa nga sa akin eh. Hindi ko na lang masagot eh. Kasi siyempre, ayaw din nila mabanggit yung mga pangalan nila kasi boss nila eh. Pero naiinis sila sapagkat talaga kay Torre. Isang kawalang niyaan daw. And, ladies and gentlemen, what is my perfect evidence? Walang iba ko hindi yung absentee voting ng mga uniform personnel. Imaginein mo, mismong PNP ay hindi sang-ayon sa mga desisyon na ginawa ng ating Pangulo. Kasama na po dyan yung panggigipit sa ating dating Pangulong Duterte. So doon pa lang, kitang-kita mo na ayaw nila. Ladies and gentlemen, sino ho ba ang namuno doon sa pagdadala kay Pangulong Duterte sa Netherlands? Walang iba kung hindi si Torre yun. Si Torre ang figure na kinaiinisan ng mga Pilipino. Kaya nga Torre is the most hated PNP chief in the history of the Philippines. Yan po ay nakatalaga na sa kasaysayan. He is the most hated. Why? Kasi the most loved president, siya po ang kumilos ng bastos, napaka-unprofessional ng ginawa niya, at maraming nainis po dyan. Sa lahat ng kampo, hindi lamang po sa kampo ng mga Duterte. Kahit mga kabaro niya, alam nyo, nung panahon na nakita nila sa video yon, ang dami nag-message sa akin na mga pulis na hindi nila malunok yung ginawa ng mga kasamahan nila. At sino hubang namuno doon? Walang iba ko hindi si Torre. Tapos siya pang ilalagay mong PNP chief. Kaya talagang isang masasabi nating bullshit yung sinasabi ni Pangulong Marcos na ano ba yun? Yung gusto niya ng peace with the Duterte o gusto niya ng reconciliation. Bullshit po yun. Ano ibig ko sabihin? Talagang isang kasinungalingan. Isa pong walang laman, walang substance. Dito makikita mo na yung interview ni Katunying at saka ni Marcos ay isa lamang scripted
at inutos ng PR kung sino mang gumagawa ng PR ni Marcos. Hindi natin alam kung si Katunying ba yun? O baka naman si Katunying ay kinuha lang to interview o to be part of that script. Hindi natin alam. Alam mo naman si Katunying. Sabi nga, kung nasaan ang pagpapala, dapat nagpapasalamat. Ay. Wala tayong magagawa. Trabaho niya yan. I mean, it's a job. We cannot blame him. It's a job. Diba? At part of his job, syempre, merong katapat. Diba? Kaya lang kasi kung ako yun, hindi ko malulunok yun. I mean, may hangganan diba? May hangganan yung dapat yung trabaho mo. Kung ang trabaho mo, talaga namang newscaster ka, syempre lahat naman ng newscaster binabayaran, di ba? May sahod sila. Okay? Pero kung ang pinapagawa na sa iyo ay hindi na katanggap-tanggap sa iyong prinsipyo, ay dapat binibitawan mo na. Hindi mo na tinatanggap. O nilalayasan mo na. Oh. Kung ako yun, I mean, hindi ko siya sinisisi, pero kung ako yun, hindi ko kaya lunukin yung ganong klaseng ano. Mantakin mo, pababanguhin mo ang pangalan ni Marcos because, alam mo yun, trabaho mo lang. Alam mo yun, hindi ko kayang lunukin yung ganong klase. Yeah? So, ano lang ang punto natin dito mga kababayan? Doon pa lang, alam mo nang hindi totoo o script lang talaga o isang propaganda lamang yung interview na yun na reconciliation. Mantakin mo, i-reconciliation mo, kukunin mong PNP chief ay yung kinagagalitan nung gusto mong i-reconcile na grupo. Di ba? Doon pa lang sa paglapastangan na sa isang religious compound. Di ba? Ladies and gentlemen, this is not about religion. Kahit sino pang relihiyon yun in the future kung gawin uli yun, ipaglalaban ko, sabi ko nga sa inyo, mapa Muslim, Iglesia, o kung Katoliko, kung anong pa mang relihiyon yan. Pag pinasok yan ng pulis at binastos at hinukay, anong mararamdaman ninyo? Ako, ipaglalaban ko yun. Kasi kahit hindi ko paniniwala yung paniniwala nung ginawa na yun, mali talaga yun eh. Kasi tandaan mo, respeto. Alam mo, sa relihiyon, meron kang tinatawag na, di ba, yung maalala ninyo sa Biblia, yung remove your sandals kasi this is a holy ground. Ganun yun eh. Ganun yung treatment ng mga membro. That cathedral na hinukay ni Torre it's a holy ground for them. Tapos doon ka magagawa ng kawalangyaan, huhukayin mo yun, lahat gagawin mo doon without an order from the court. Remember, there is no search warrant. The only warrant is warrant dun sa tao. Hindi mo pwedeng lapastanganin at i-search yun at hukayin mo yung for the sake of gusto mo lang maghukay. Dahil hinahanap mo yung tao na yun. Hindi pwede yun, mga kababayan. You are there to serve the warrant, not to search the place for whatsoever na gusto mong hanaping ginto dyan. Walang ginto dyan. Hindi, alam nyo kasi matagal ng chismis po yan eh. Hindi sila makapaniwala na gano'n kayaman si Pastor Kibuloy. Kasi talaga namang mayaman sila. Mayaman sila, kita mo naman, may eroplano, meron lahat. Alam mo, ako, yan ang unang question ko eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, ako na ang tipo ng tao na hindi umuoo ng umuoo. Kini-question ko talaga lahat. Kasi ayoko nung yung basta ka lang sumunod sa tao, basta ka lang humanga. Ako ayoko ng ganun. Ako, bago ako humanga sa isang tao, questioning ko talaga lahat. At isa sa mga kinwestiyon ko yan. At nagulat ako. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, dyan sa KOJC, meron nung silang sinusunod na pattern na nung pattern pa ng mga disipulo noon. Common money. Yan po ay nasa Acts po yan. Book of Acts, common money. Binibigay po sa disipulo. Yung, disipulo, yung mga apostles.
binibigay yung pera ng mga Christian doon nung time na yon, nung pagkawala na ng ating Panginoon noon, iniipon nila yung pera. Everyone, they give their money, treasure, doon sa apostles. At yun ang ginagamit for the mission. Yan ang inadapt ng KOJC. Kaya mayaman ang KOJC. At ang nagdidesisyon dyan, board, pinaliwanag sa amin yan kung papaano. At yan po ay naka-define. Talagang nakalagay ho dyan. Ito ang pera. Ang desisyon ng gagaling sa board. Ito, nakasulat, naka-ledger, lahat yan. Lahat ng gastusin. Ganun ho sila. Kaya naman, mayaman yung church nila. And lo and behold, magtataka ka, maraming gamit doon. Eroplano, helicopter, bus, lahat nandun. Pero ni isa wala sa pangalan ni pastor. Lahat po ay nasa pangalan ng membro, nasa pangalan ng KOJC. So, hindi ho niya, kaya nga siguro, malamang sa malamang, kaya iniisip siguro ni Torre noon, ay may ginto siguro to si Hindi niya kasi makita na alam mo, this is a spiritual realm. Ito po ay heavenly principle. O kung gusto niyo malaman, panoorin niyo yung preaching ni Robert Morris sa First Fruits. Pastor Robert Morris about first fruits. Kasi diyan, may papaliwanag sa inyo na maigi kung ano yung first fruit o yung tinatawag na tithes at kung gaano bumabaha ang pera pag sinunod mo yung prinsipyo na yan. Yun po kasi ang sinusunod ng KOJC. Kaya madaming pera. Hindi dahil sa ginto. Yang ginto na yan, chismis lang yan. Hinukay nila ng hinukay, wala silang nakita. Alam mo nung meron yung, di ba nung nakita nyo yung hukay sa picture? Yung hukay na yan. Alam mo, ang dami nagsasabing minero, hindi tao ang hinahanap. Naghahanap yan ng it's either gold, rocks na mamahalin, mina nga or oil ang hinahanap niyan. Sa madaling salita, yung paghukay na yon, it was not to search the person, but to search for something. Things, hindi ho tao. Yun ang nangyari doon. So bakit ko sinasabi ito? Bakit? Kasi isa po itong kalapastangan. Kalapastangan sa paniniwala ng mga tao na nandun. Yes, marami sa atin, we disagree with the doctrine of Pastor Quiboloy. No problem. Karapatan nyo yan Karapatan ko rin. Lahat po tayo. Hindi naman po ako membro ng KOJC. Karapatan natin na questionin ang doktrina ng sino man. Kung ano gusto ninyo, kung ano sa tingin ninyo yung doktrinang gusto nyong paniwalaan, go. It's your freedom. Pero disrespecting yung isang lugar dahil lang against sa doctrine mo, that's, yan, kabastusan po yan. Hindi ako pwedeng pumunta sa isang relihiyon. Halimbawa ako, di ba? Aminin na natin, may mga ganitong buwangagin. Yung mga buwangagin. Di ba kaya nga ako, ayoko tinatawag akong born again Although I believe in full gospel po ako, pero ayoko yun kasi may mga buwangagin Sorry sa term. Totoo naman Yung pupunta sila doon sa mga church, kukunin yung mga rebulto at babasagin. Sorry may mga ganong klaseng paniniwala Ako, naniniwala ako that is bad. Yung mga rebulto. Okay? But I will not go there. Kukunin ko yung paniniwala nung taong naglagay doon. Nung rebulto, tas babasagin ko sa harapan niya. Hindi pwede yun. That's a disrespect to that belief. Belief niya yun Galangin mo. Diba? Yan yung sinasabi natin Belief ng mga taga kay OJC to. Bakit mo nga inuhukayin nyo? Tas pagtatawanan mo pa. Mamaya, papakita natin. Pinagtawanan niya. Diba? Yun ay kalapastangan. Subukan mong gawin yan sa mga mosque. Punta ka, pasukin mo. Nung nakasapatos ka. Tapos guluhin mo sila doon. Palisin mo yung mga carpet nila doon. Tingnan ko kung siyang damputin. Diba? You understand what I mean? Subukan mo punta sa Mecca.
Kasi napuntahan ko yan eh. Saan ba ito? Sa Dubai ata. May isang lugar dyan sa Dubai. I forgot kung saan na ano yan eh. Parang isang malaking meka na may place talaga doon na doon sila sumasamba. Talagang ano doon, tahimik, bawal maingay. Tapos talagang bawal kang nakasapatos. Basta may ganong part eh. At ano yun, kailangan na yung mga babae nakatawag doon, basta nakasuot. Pag hindi mo ginawa yun, ay isang kalapastangan. Tama, mali? Oh. Pero hindi ibig sabihin, Muslim na ako kung respetuhin ko yun. Kailangan kong respetuhin yun kasi paniniwala nila yun. Ganon din po. Yun ang problema dito kay Torre. Masyado niyang binastos etong mga taga kay OJC. No wonder, kaya niyang gawin kay Duterte. Ginawa nga niya dito eh. Daig pa demonyo ng ganyan ha. You understand what I mean? Daig mo pa demonyo kung ikaw mambabastos ka ng relihiyon ng iba. Daig mo pa demonyo niyan. Talagang kalapastangan niyan sa relihiyon. Kaya no wonder, kayang-kaya niyang lapastanganin si Duterte. Bakit? Tao lang yun eh. Yung ang Diyos ng iba, nilalapastangan niya eh. Tao pa kaya? You understand what I mean? Bakit ko pinapasok yung KOJC? Kasi ganun ang perspective niya eh. Wala siyang pakialam. Wala siyang galang. This is not a question about law anymore. Ito'y respeto na sa kapwa. Respeto na sa paniniwala ng kapwa. Pinabayaan naman siya mag-serve ng warrant. Kaya nga magtataka ka, yung mismong abogado ng KOJC, abogado ni Pastor, ay isang Muslim. Di ba ho? Si Attorney Torion, isa pong Muslim po yun. So ganun po, katindi ho yung kalapastangan ni Torre. Kung kayo po yun, di ba? Nangyari na yun. Nasaktan na kayo't lahat. Tapos pagtatawanan pa. Mamaya papakita ko sa inyo. Karamihan naman ang mapapanalong kaso ang sukatan ng performance ng mga abogado ng legal service. Bago maging PNP chief, si Torre ang nagpatupad ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte para mapaharap sa International Criminal Court. Kaya tanong sa kanya kung nakahanda rin ba ang pulisya sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC o International Criminal Court laban kay dating PNP chief at Senador Bato de la Rosa na siyang unang nagpatupad ng Oplan Tokhang ng Administrasyong Duterte. We'll just cross the bridge when we are there. Anong nakakatawa dun? Pareho talaga sila ng amo niyang si Marcos, ano? Naalala ko talaga yung Australian ba yun, reporter? Tinanong siya about doon sa si Marcos, tinanong siya, di ba? Ano sagot ni Marcos? Sagot na, what's funny? What's funny? Tinanong siya ng reporter, di ba? Kasi pinag-uusapan doon yung ill-gotten wealth ng pamilya ni Marcos, which is nahatulan na. Tapos, nung tinanong si Marcos, parang minamaliit niya, what's funny, Mr. President? What's funny? Dito, anong nakakatawa dito? Ba't katawa ng tawa? May topak, sir? Di ako nagtatanong lang ha. Ang seryoso sa inong tanong eh. Paano na yung alam mo na nga questionable yung kay Duterte tapos kay Bato, ano nang gagawin mo? May topak, sir? But obviously, we are also making contingencies. Patuloy naman ang pakikipag-coordinate ng PNP sa Interpol bilang isa sa mga paraan para mapabalik sa bansa ang dating Duterte Presidential Spokesperson na si Attorney Harry Roque na nasa Netherlands. 2 kapwa akusado ng ni Roque sa kasong qualified human trafficking ang naaresto ng PNP CIDG. Abogado naman si Harry Roque, di harapin niya. Kasi ito yun yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, wala raw padri-padrino kung promotion ng pag-uusapan, sabi ni Torre. Ang career growth ng pulis ay nakabase sa kanilang performance. Tulad na lamang ng pagsunod sa patakaran ni Torre na 3-minute response time ng mga pulis sa mga pangunahing urban areas sa buong bansa.
I would like to tell my people, give your best. Because kung hindi nyo kayang gawin, may papalit sa inyo na magsusubok din na gawin ang mission. So, talagang delikado ho itong estilo ni Torre, no? Parang gusto niyang itulad dun sa style niya eh. Na, hindi, basta gawin nyo. Oh. Kung hindi, ano kayo, ipapalitan kayo. Parang gusto niya bang ituring ang lahat ng kapulisan natin na katulad nung kanya? Ladies and gentlemen, this is going to be a disaster. Yung ganitong klaseng attitude ng PNP chief. Delicate so ito. Kasi ito, mapakita ko sa inyo, ha? Ito yung sinasabi ko sa inyo, tinawanan eh. Na, sabi ko, napakabastos nitong taon to. Pati din yung mga media, bastos din. Ibang usapan naman yung hahanapin ka namin. Ibang usapan yun. Gagamitan kita ng life and heartbeat monitor para mahanap. O, diba? And for that, pag nagtago ka, mga 16 days. Hindi pwede yung 3-minute response doon, ano ba? Ibang usapan naman yun. May topak to si sir. Sorry ha. May topak yan. Pagkaganyan. Sir, hindi tama yung ganyan yung attitude. Hindi hindi maganda yan. If you think it's funny na alam mong nasaktan po yung yung binastos ninyong relihiyon eh. Nasaktan po sila sa paghuhukay ninyo, tapos pag gagawin pong katatawanan yung heartbeat, na in reality, palpak yun. Bakit? Wala yung heartbeat dun. Diba? Kapalpakan po yung ginawa ninyo eh. And yet, you have the balls to laugh on it. Palpak po kayo dun. Bakit? Wala si pastor doon eh. Sumuko siya galing sa labas. At yan po ay sumuko siya sa isap, hindi nga sa inyo. Sumuko siya sa isap, tinurn over sa inyo. Diyan sa may likod na, sa may pa-airport na. Kasi magkadikit yan yung KOJC tsaka yung airport eh. Sa hangar na kayo nagkita, ay kayo tinransfer sa custody ng PNP. So in other words, yung paghuhukay ninyo ay isang kapalpakan. And yet, you are laughing on it. Isang kapalpakan, bakit? Binastos nyo na nga yung relihiyon na yun, hinukay nyo na, binaboy nyo na, tapos wala naman pala dun. Tapos ngayon gagawin ninyong katatawanan. At yung 16 days na sinasabi mong siege na yan, ay may namatay po dyan, sir. Tapos, it's like a laughing matter to you. Diba? This is the kind of PNP chief we have right now. At yan po yung mga Duterte supporter din, pinagtawanan ninyo. Hindi ho tama yan, sir. Yan po ay isang kalapastangan sa paniniwala ng ibang tao. Pwede naman parang akin this is sobra na. Para sa akin po, sobra na ho ito. I mean, hindi na nga nagrereklamo sa'yo ngayon yung mga taga KOJC. As a matter of fact, meron nga ako nabasang isa sa mga membro nila na ipinapasa Diyos na yung ginawa mo. Tapos ikaw, eto sandali papakita ko yun. Wait lang Para lang maintindihan nyo po. Ito. Ito si Ma'am Tina. Ayan. Ito po yung post niya. Okay? Para lamang po maintindihan natin. Bakit? Wait. Chotomate. Okay? Ito. Ito. Ayun. Ayan. Ito, sabi niya. When pierced by injustice, what do you do when you feel a pain so deep? It doesn't just ache in your heart, it settles in your bones. Pag masyado daw masakit, hindi lang sa puso, hanggang buto ang sakit. When your soul has been pierced by injustice, when hatred stands at the door of your heart, inviting you to be one with it. Ibig sabihin, kahit sobrang sakit dahil sa injustice, nandyan na daw sa pinto mo yung galit. Ika nga.
inviting you to be one with it. Ibig sabihin, inaaya kang, magalit ka na. Magalit ka kasi mali, injustice yung ginawa sa'yo. It is in that moment when our spirit are crushed and injustice feels louder than peace. Sa tindi daw nun, talagang matindi pa. More than yung spirit mo na-crush, ibig sabihin, nawasak. Habang palakas ng palakas yung injustice, yung that we hear the gentle voice of our beloved pastor. Not angry, not forceful, not vengeful, and he says, you must learn how to forgive. Yan po ang laging sinasabi ni Pastor Kibuloy sa kanila. And just like that, his words, few but powerful, feels like a soothing balm, like sunlight breaking through a long, dark night. Suddenly, we remember who we are. We are not what pain want us to become. We are not that bitterness trying to take root. We are sons and daughters of the Almighty Father. Forgiveness is not a sign of weakness, but of divine strength. He said, we rise above our enemies and we forgive. Wow! Palakpakan natin yan. Malakpakan po. And as we release our grief in the thoughts of revenge, peace comes. Not the peace of the world gives, but the kind only He can give. Yan po yung peace ng ating Panginoong Hesus. The peace that passes all understanding. And in that quiet surrender, we hear Him again. This time with the authority and assurance, vengeance is mine, says the Lord. And so we weep, not because we are weak, but because we are finally free. Happy Sunday, everyone. Ito po ang nararamdaman ng mga taga-KOJC ho. Ano po yun? Diba? Galit, and yet, because they have learned to forgive, that's why they have peace. And they are now free from hatred because they have learned how to forgive. Sobrang sakit, ika nga. Yun yung unang intro nung caption na yun. Sobrang sakit. And yet, because our Father in heaven says, learn to forgive. Diba? Yun ang ginawa nila. They forgive kung sino yung mga nakasakit sa kanila. Ganyan ang attitude ng mga taga-KOJC. Habang itong nang ape, ganyan ang attitude, patawa-tawa lang. Now, sinong demonyo? Hindi. Diretsuhan tayo mga kababayan. Eto, wala hutong Kasi marami nagsasabi dyan. Alam naman po natin ganyan ang ganyan ang tao Ang tao talaga mabilis mag-judge. Diba? Kasama po ako dyan. Mabilis mag-judge. Si pastor, rapist yan. Yung KOJC, mga yan, mga abuser yan. Sa pamumuno ni pastor. Pero makikita mo kasi. Nung dumaan sila sa problema, yung attitude nila hindi, makikipaglabang kami, papatay namin yung mga nang-api sa amin. Hindi ganun. Anong attitude? Learn to forgive. Diba? We forgive them. Bahala na si Lord. Kaya nga, vengeance is mine, says the Lord. Bahala na si Lord. There will be justice one day. Maybe not here on earth. Maybe pag kinuha na ni Lord si... Diba? Ayun po yun O makikita mo yung fruit nila. Kung masamang tao si pastor, hindi, ito lang po yun. Kung masamang tao si pastor, di sana tinuro na sa kanila, Huwag kayo mag-alala. Relax, babawi tayo. In the future, babawi tayo. Hindi, ang tinuro sa kanila, magpatawad. Patawarin natin sila. Kasi hindi nga nila alam yung kanilang ginagawa. Diba? Doon, makikita mo talaga kung sino yung godly at sino yung demonyo. Sige. Yan yung taga-KOJC.
At ito naman yung nag-usig, di ba? Papakita ulit natin, ito nag-usig. Oh. Ibang usapan naman yung hahanapin ka namin. Ibang usapan yun. Gagamitan kita ng life and heartbeat monitor para mahanap. O, di ba? And for that, pag nagtago ka, mga 16 days. Hindi pwede yung 3-minute response doon, ano ba? Ibang usapan naman yun. Now you know, di ba? Gago! And take note, ladies and gentlemen of the Philippines, yan ang pinuno ng PNP ngayon. Very professional, di ba? Gago! Very, very professional ang datingan. Gusto niyo ba ng ganyang klaseng PNP chief? Wala na tayong choice ngayon. Siyempre, hindi naman na nagdidesisyon, tayo, di ba? Ay, naku, sabi ko nga sa inyo, I don't know where this country will go under the PNP chief na si Torre. Sana lang may mga bayani tayo na natitira pa. Meron pa po bang bayaning natitira ngayon? Ako, nagtatanong lang ako. Meron pa po bang buhay na mga bayaning natitira ngayon? Bahala na kayo sumagot. Anyway, ito pa. Pag-usapan lamang po natin. Gusto ko lang magkomento ng bahagya dito kasi mga kababayan, nawala na po yung sabi ni Marcos, i-delay niya na muna yung EDSA rehabilitation. Okay? Pero linawin natin, tuloy pa rin po ang NCAP. Okay? Hindi tuloy yung add-even scheme sa EDSA. Yan ang hindi tuloy. Postpone muna yan, yung add-even scheme, yung hindi mo na mailabas halos ang kotse mo. Yeah? Hindi mo na tuloy yan. Pero, yung NCAP, tuloy pa rin yan. Ano ba problema mo, Banat Bay, sa NCAP? Alam mo, ako po, 4 wheels po ako Para lang sa kaalaman ninyo. Disclaimer lamang. Minsan, nakakainis talaga ang mga kamote rider. To be honest, napakaraming kamote rider. Bullshit na bullshit ako dyan. Totoo po yan. Pero meron din naman pong matitino. Wag po natin nila lahat. Kasi sa tingin ko, medyo may kapalpakan po dito. Dito sa, ito. Bakit kanyo? Number 1, sobrang dami na ng motor. Kung maaari sana, ang akin, suggestion ko lang po ito. Since shared lane naman po yung motorcycle lane. Alam niyo ba na shared lane yan? Hindi naman po exclusive yan . Bakit? Pwedeng tumawid yung kotse dyan . Kung kapupunta na sila sa kanan, tatawid na sila. Pero yung mga motor, hindi sila pwedeng pumunta sa kaliwa. Nagigets nyo? So, nagsisiksikan. Kaya ka nga nagmotor. Ako po nagmumotor pero weekends lang. Kaya ka nga po nagmumotor para bumilis ka dun sa patutunguhan mo. Ang nangyari, lalong bumigat at lalong hindi na sila makarating sa tamang oras. Ang suggestion ko lamang naman po, hindi tanggalin yung NCAP. Sana doblehin na po yung motorcycle lane. Anyway, shared lane naman po yun. So, lalong-lalo na dito sa Commonwealth na wala namang busway. Baka gusto ninyong gawa na lang ng busway yan. Sa extreme right, tanggalin nyo na po yung, di ba, merong dyan, yung bisikleta na hindi naman maraming dumadaan. Baka pwedeng paghaluin nyo na ang bike at saka yung motor. Di ba? So, occupy na. Tapos, gawa na lang ng bus lane talaga. So, more or less, imumove ito, tapos lagyan ng bus lane. Para kahit papaano, 2 lane ang motor. Yung na-occupy ng bike lane at saka nitong motor. Parang ililipat mo sa gilid. Tapos, yung bus lane, hindi ko alam kung paano nila gagawa ng paraan yan, pero kung hindi kaya dun sa extreme left, yung katulad sa EDSA, pwede siguro dun sa pang 3rd lane. Diba? Doon yung bus. Or lagyan ng
or lagyan sila ng parang way. Kasi naintindihan ko may problema eh. Paano nga naman tatawid yung mga sasakay? Eh di ang gawin, it's either extreme right, pinaka-right yung bus. Tapos, yung motor ang ilagay doon sa second and third lane. Di ba? Pwedeng ganun eh. Sana, para at least man lang mga kababayan, maibisan ng konti yung pasakit. Kasi alam nyo, eto suggestion ko lang naman po ito. Kasi baka mamaya, ang tendency niyan, ito mga nagmumotor. Remember, hindi naman po lahat ng kasi baka iniisip na iba, pag nagmumotor ka, wala ka ng pera. Hindi ganun yun. Marami dyan nagmumotor, meron naman silang 2 wheels. Kaya lang, gusto nila magmotor para mas mabilis. Pumunta sa paroroonan nila. Kasi nga, matraffic. So, ang tendency, diniscourage mo ngayon yun, yung mga taong ganun. Na meron naman silang 4 wheels, sabi nila, siguro, dahil matatraffic lang din naman ako sa 2 wheels, 4 wheels na ako. Ano nangyari? So, dumami lalo yung 4 wheels. Sabihin yung mga kotse, dumami lalo sa kalsada. Sana lang po gawa ng paraan. Una yan, okay? Ang pangalawa, dun sa NCAP naman po, isa pang problema, yung mga signs. Wala pong NCAP pagdating mo sa mga jeep. Lalo na dyan sa EDSA Corner Taft at EDSA Corner Rojas. Tigil ng tigil yung jeep dyan. 2 lanes. Minsan nga, sa gitna pa tumitigil yung jeep. Ikaw ngayon, na matino mo nagdadrive ng sasakyan, para mailagan mo, o-overtake ka sa kaliwa. Pag overtake mo sa kaliwa, kakanan ka eh. Maseswerving ka ngayon. Anong gagawin mo? Nakatigil yung jeep sa harap pa. Ginagawa na nilang terminal yan. Habang ang MMDA ay napaka-inutil na para gawa ng paraan yan. Hindi ko maintindihan, hindi nila magawa ng paraan yan. Ever sa kasaysayan, dyan sa Pasay, Corner Taft, inutil na yung mayor dyan. Sorry sa term pero talaga hindi magawa ng paraan. Bakit? Yung mga traffic enforcer ng Pasay, mga walang kwenta Totoo lang walang kwenta. Naandun sila pero hindi nila mapaalis yung mga jeep na nandyan. Na nakabalandre dyan sa EDSA Corner Taft. Lagi po akong dumadaan dyan Kaya nga nagiging bottleneck dyan Kaya nagkaka-traffic sa part na yan. Dahil 3 nang ino-occupy na mga jeep dyan. Minsan, kadalasan 2, minsan 3. Depende pag nagagawan sila. Wala nang NCAP sa kanila. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Kung talagang merong NCAP, bakit hindi nila mahuli yung mga yun? Kasi, don't tell me, hindi nyo nakikita sa video nyo yan. Kitang-kita yan mga kababayan. Di ba? Sila huy nakabalandra. Ang kaya nga potpotan ng potpotan yan, pipip! Walang tumatabi. Tapos yung mga traffic enforcer nakaabang sa mga magsiswerve. Mga inutil yung mga traffic enforcer dyan pag ang traffic enforcer inutil, sino mananagot? Yung mayor. MMDA, bakit di nyo rin trabauhin yan? May NCAP naman na along EDSA, bakit di nyo ilagay lahat ng traffic enforcer nyo? Lahat ng mga siga ninyong MMDA na nagki-clearing, ilagay nyo dyan. I-clear nyo muna yan. Dyan, mabibilib na kami dun sa lintik nyong NCAP. Diba yan ang katotohanan. So, yun lang. Gusto ko lang yung komento yun kasi nakakabuisit po dyan around sa area na yan. Kaya naiinis ang taong bayan sa NCAP kasi pili lang Alam nyo, pag ang batas pili, nakakabuisit. Pero kung ang batas patas sa lahat ng tao, walang problema sa akin yan. Walang problema yan. Sa tingin ko, susuportahan niya ng taong bayan. Kaya lang, kung pili, ang NCAP ay pambihira. Para tayong tanga. Diba? Parang mas lalo lang nating ginipit ang mga Pilipino dahil nga hindi nyo kayang ipatupad para sa lahat. Sana gawa natin ng paraan. At tapos ang dami pang signs. Ano ba talaga? May motorcycle lane ba talaga sa EDSA o wala? Hindi malinaw. May mga doon, may mga kasi kung meron, linawan nyo yung pintura. Pero kung wala, linawan nyo rin. Tanggalin nyo na yung pintura na nandun. Kasi may pintura doon na nakasulat motorcycle lane lang Ang matindi pa niyan, meron dyan part going to south. May video ako dyan Yung mga bus,
kumakanan, pumupunta sa overpass. Di ba? Kasi nga, titigil sila sa Ayala Terminal. Ang sabi doon, may nakasign doon, bus lane pa din daw yun. Papasok sa ilalim nung tunnel ng, I think, Ayala. Papailalim. Nakaslagay pa rin doon, bus. May nakasulat pa rin doon, bus. Pero wala naman dumadang bus doon. Siguro provincial bus, meron. Pero yung talagang city bus, hindi dumadaan doon. Kasi nga, umaakit sila papunta doon sa Ayala Terminal dahil doon sila nagsasakay. Ano ba talaga? Anong malinaw na batas doon? Yun ang problema ng NCAP. Hindi malinaw ang mga traffic signs ng NCAP. So tuloy, yung mga tao confused. Kaya doon, sabi nila sabi nung narinig ko, bus lane pa rin daw yun. Pero ang dami ng private doon. Kasi nga, understood, umaakyat yung bus, so bus, na yun, private lane na. Paano kung biglang dumating yung sa'yo, yung violation mo? Speaking of violation, hindi din malinaw. Sana man lang kung may violation, meron kagad nagte-text. Wala din. Hindi rin naayos yan. Paano kung hindi ikaw nagdadrive dun sa sakyan na yun? Di ikaw pa ngayon ng dahil nasa pangalan mo yung sasakyan. Paano kung pinadrive mo sa hiniram ng kaibigan mo? O binenta mo, hindi kagad. Kaso ako nakakatanggap ako ng mga violation no lumang-lumang na ibenta ko na. Hindi masolusyonan yan. Bakit ako ang nakakatanggap? Di ba? Sana inayos nyo na yan during the time na binigyan kayo ng TRO na Supreme Court. Hindi nyo inayos. Tumanga kayo, nakatanga lang kayo. Tapos ngayon, ipatutupad na ninyo. Anong klaseng katarantaduhan po yan, sir, sa MMDA? Sana ginawa nyo na ng paraan yan noon pa. Di ba? Yun lang. Gusto ko na sabihin. So, ngayon lang. Maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod nating video. Ako po si Banat Bay, para sa sa makabuluhang usapan lagi dito lamang po sa Banat Bay. Please, kung maaari, subscribe po tayo dahil 52%, although umaangat na ngayon yan. 47% lang ang nakasubscribe. Pero ngayon, umabot na ata ng mga 50%. So, sana po ay patuloy lang kayo mag-subscribe sa ating channel. Kung pwede lang naman po, supportan nyo na lang sa channel na ito. Libre naman po yung pag-subscribe. Although meron naman yung may bayad din, yung membership. Kung gusto nyo ako supportan, wala namang problema doon. Nasa sa inyo rin yun. Kung naniniwala kayo sa akin at kailangan na gusto nyo ako maging independent sa mga politiko, pwede po kayo magpa-member. Kaya magpakulay. Nasa sa inyo na po yan. Pero kung ayaw ninyo, wala namang problema. At least mag-subscribe naman po kayo kasi yan, subscribe, libre lang naman. Diba? So maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kita-kits tayo. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.